So, hello, what's up mga ka-orange, mga kapongkan? This is Orange Blooded Motomaniac. Maligayang pagbabalik sa ating channel. So, today's video ay meron naman po tayong pasyente na dinala dito sa atin para ipacheck yung kanyang problema ng kanyang motor. So, itong motor na ito ay nakaka-experience po ng pagtaas ng RPM, namamatay yung motor. Yun nga, rough yung idling ng motor. So, ayun, as per checking ay kinabitan ko na siya ng OBD kanina. OBD scanner, na-scan natin na meron siyang problema sa auto sensor. So, pagpapanda rin natin siya, nakaka-encounter siya ng pagtaas ng RPM, nataas, nababa, and then minsan namamatay siya. So, ito yung andar ng kanyang motor. So, papakita natin sa inyo yung andar ng kanyang motor. So, kung napapansin nyo, umaabot siya ng 3,000 RPM yung motor. Yan yung kanyang andar. Nataas yung kanyang RPM. Parang, tawag nito, parang nagre-rev siya ng pusa. So umaabot na siya ng 4,000 RPM, and then meron siyang blink codes na lumabas. So ayun, bali pangit yung idle ng motor, nataas, nababa. So ngayon, i-check natin to. Papakita natin sa inyo kung paano siya ayusin. So babalikan ko kayo in a few seconds. So yun, after ko na mabaklas yung cover niya dito sa side na to, ay napansin ko na hindi na to stock yung evap ng kanyang tawag nito, evap ng kanyang RC. Parang pinalitan na, tsaka yung hose niya, kung papansin ninyo, hindi na to yung setup ng hose na last time. Then nilagyan niya pa dito yung galing sa drain ng air filter box, kinonect niya dito. Anong purpose nito? So iniwan daw niya po kasi to sa isang mekaniko. Hindi ko nababanggitin kung kanino yun, basta. At hindi ganito yung stock na setup ng mga hose na to. Itong sa ating tao nito, sa ating gas evap natin dito, hindi ganito yung setup niyan. So pinalitan nila to, hindi ito and then ayun, meron siyang leak dito. Yan, hindi ko pa alam kung saan yung leak niyan, pero malamang sa malamang dito yan sa head leak. So didinisan natin yan, i-reseal natin yan kasi meron ding oil dito banda sa taas nag-oil din sa taas So yun yung ating gagawin ngayon, and then i-check pa natin kung ano pa yung problema ng motor na ito. And then ito pala yung napansin ko din kanina, habang tinutulak ko siya, maingay yung kadena. Maingay yung kadena kasi wala na siyang yung tawag nito, ang chain guide ng ating kadena. So yun yung ating gagawin ngayon. Alamin natin kung ano pa talaga yung problema ng motor na to.
So yun lang naman yung nakikita nating problema. Meron siyang blink codes na 5 and 3, 5 long and then 3 short. So alam ko na po yung problema na yan. Ito yung problema yan. Wala yan sa manual, wala po yan sa mga blink codes ng KTMs. So ito po yung pinaka problema niyan. Itong evap na to. So ayun, bali i-check ko lang muna, i-update ko yun once na makita ko talaga kung saan yung problema nito. So sa pag-check ko kanina sa OBD ay alam ko naman na auto sensor yung may problema. So ayun mga ka-orange, mga kapongkan, after na ilang minuto na pagbabaklas ay natanggal ko na po yung kanyang oxygen sensor, yung kanyang exhaust manifold pala. So natanggal ko na po yung kanyang exhaust manifold. So ito yung kanyang oxygen sensor, naluwagan ko na to. So titignan natin kung ano yung laman ng kanyang oxygen sensor. So ayun, puting-puti na po siya. So ayun, bali lilinisan ko lang po ito and then try natin siya na ikabit ulit kung babalik pa ba or magno-normal po ba yung kanyang idle. For ilang years po to siya na hindi pa po nalilinisan. So ayun, bali babalikan ko kayo, i-update ko kayo after natin na malinis to. Bubugahan ko lang to ng throttle body cleaner or brake parts cleaner, and then lilihaan ko lang po ito. So babalikan ko kayo in a few seconds. So ayun, bali nalinis ko na po yung kanyang oxygen sensor. Yan, bali binabad ko siya sa gas and then binugahan ng throttle body cleaner, and then niliha ko lang po yung area dito, and then kiniskis ko yan sa loob mismo dyan. So yun, ibabalik ko lang and then update ko kayo after natin na may kabit. So isa din to sa nakita kong problema. So ito yung natanggal kong spark plug dun sa kanyang motor. So hindi hindi naka higpit yung paglagay. Parang ilang ikot ko lang or hindi ko talaga inikot, natanggal siya. So and then iba yung forma niya compare sa stock. So ito kasi yung stock, kung titignan nyo, yan, size 13 lang to. Itong nilagay niya, alam ko parang 14 to 14 mm. So tignan ko yung thread, same thread lang din naman sila, pero yun nga, hindi ito maiikot, hindi magkakasya yung number 14 dito na socket dun sa sa ating spark plug. So ito yun. So isa din to sa reason kung bakit pangit yung idle ng kanyang motor. So meron akong bago dyan, papalitan ko lang siya ng bago and then babalikan and i-update ko kayo in a few seconds. So yun mga ka-orange, mga kapongkan, bali natapos ko na po yung pag-ayos sa motor na ito at so far so good, gumana na po at okay na po yung kanyang RPM. So ang mga ginawa ko dito sa motor na ito ay nilinisan ko po yung yung kanyang oxygen sensor, and then yun, after natin na malinis yung kanyang oxygen sensor ay naging stable yung kanyang RPM. Pero meron pang problema nun nung pagkatapos kong malinisan yung kanyang oxygen sensor. Once na-rev nyo siya ay namamatay yung motor. Yung parang binigla nyo ng rev ay pagbalik ng RPM ay babagsak down to 900 RPM na kung saan ay mamamatay siya. So ang ginawa natin doon ay nireset natin yung TPS. Nireset ko yung TPS, nilinisan ko yung yung kanyang throttle body and yung kanyang FI, lahat-lahat ng sensor, and then yung kanyang fuel filter, bali nilinisan din natin.
So ayun, bali umokay at bumalik na naman yung kanyang RPM. And then yung dito naman sa side na to, ito yung problema ko na need ko pang palitan ng evap, evaporative canister, vapor. So ayun, papalitan natin to, or pwede ko naman din siyang i-bypass. Gagamitan ko siya ng 22k ohms na tawag nito, na resistor dito, itong socket ng ating vapor. And then yung mga leak dito kanina, ayan, malinis na po yan, wala na po siyang leak. Yan, nilinisan na po natin yan. Reseal ko yung sa taas, yung head, nireseal natin yun. And then pinalitan natin ng chain guide. So hindi na to siya maingay ngayon. Last time kasi maingay yan, gawa nga ng wala na tong chain guide. And then yung parang tawag nito, yung bakal dito, ito yung nagpapaingay sa kanyang kadena. And then ayun, bali i-test drive ko siya para tawag nito. So temporary lang to na nilagay ko. Nilagyan ko lang ng tawag nito, tali muna, alambre. Gawa nga ng Sunday ngayon, wala akong mabilhan na cable tie. So i-cable tie ko na lang tong mga to. So inayos ko na rin yung mga hose na yan. Last time kasi ang gulo niyan, parang pinachamba-chamba lang nung dating mekaniko yung tawag nito, yung hose dito. Akala niya walang purpose. Yun yung reason kung bakit nagbi-blink ng yung ating dashboard ng 5 long and 3 short. So wala yan sa ating manual. 5 long, 3 short, automatic yan. Itong vapor natin yung may problema. So ayun, bali papandarin ko lang. Ito yung andar ng motor. So far so good. Napapansin nyo yung kanyang idle ay bumalik na po sa dati. Stable na po siya sa 1,500 or 1.5 RPM, 1.5k RPM. And then wala na rin yung error niya, pero minsan lalabas yan, gawa nga ng dito sa evap na to ang problema. So far so good. Maganda na yung idle ng motor, hindi na siya yung parang mataas na RPM kanina. So hindi na rin to namamatay every time na i-rev natin. Yung pinabiglang rev, last time kasi namamatay to hindi ko lang na-i-video. So ayun, bali test drive ko lang, and then babalikan ko kayo in a few seconds. So ayun, bali natapos ko na po ito na gawin ng motor. At pinadala ko to last time sa may-ari. 1 week ko to siya na pinagamit sa kanya at wala nang problema. Hindi na po bumalik yung kanyang error na tawag nito, na mataas yung RPM, and then tawag nito, yung blink codes kumbaga. Bali ang ginawa namin dito, bali naikabit na namin yung tawag nito, yung canister niya. Ito yung last time na hinihintay namin na dumating. So pinagamit ko sa kanya yung motor for at least 1 week ata or 2 weeks. And then last na ginawa natin dito, dahil sa pagbalik niya ay yung motor is merong leak yung front, and then medyo matigas nga lang yung tawag nito, yung steering. So ang ginawa natin is inayos natin yung fork, and then yung bearing sa taas nilinisan natin. So sir, alog ang imuhang front wheel na bearing, dalawa. Ito na po yun. So ito na yung andar ng motor.
Yan, wala na po yung blink codes dito sa taas. So, yan na po yun. Wala na siyang blink codes. And then, ito na yung andar ng motor. So, kukunin na po ito ng may-ari. Dumating na po yung may-ari. Kukunin na po yung motor. And then, wala na po yung leak sa makina. Wala na po yung leak dito. Last time kasi punong-puno ito ng oil dito eh. So ayun, bali tatapusin na natin yung video. Maraming salamat sa panonood. Sana ay nakapulot na naman po kayo ng info dito sa ating ginawang motor. So ride safe po sa lahat. Peace.